Bago ko po simulan ito pong mensahe na ito, mayroong kwento. Isang pamilya na naghanda. Napakarami po nilang kinatay na baka, baboy, pagkain. No? Napakarami. Sabi ng tatay, anak, pumunta ka na sa ating mga kapitbahay. Imbitahan mo na sila para makapagsimula na tayong kumain. So ito po anak ay nag-isip siya ng isang napakagandang paraan. Sabi niya sa sarili niya, sisigaw kaya ako ng sa halip na puntahan niya isa-isa yung kanyang mga kapitbahay, ay sisigaw siya ng sunog. So habang sa po ay sumisigaw na sunog, sabi niya, mga kapitbahay, tulungan mo kami na susunog yung aming bahay. Pero nakita ng mga kapitbahay, wala namang umuusok, no? Kasi tapos na sila magluto. Okay? So, doon po na-test nung batang ito kung ano po ang kapasidad ng kanyang mga kapitbahay. So pumunta siya doon sa ibang baryo. Sabi niya, tulungan niyo po kami, nasunugan po kami, nasusunog yung bahay namin. At ito pong baryo na kanya pong pinuntahan, lahat po ng tao ay pumunta doon sa kanilang bahay. At laking gulat po ng kanyang ama. Sabi niya, anak, bakit parang wala yata akong namukha nito kapitbahay natin? Ano? Yung sabi ng anak, alam niyo po kasi tayo, ang sinigaw ko po kanina ay sunog. Pero yung mga kapitbahay natin, ni isa sa kanila, ay hindi man lang namansin. Pumunta po ako sa ibang baryo at sila po ay nagpuntahan. Dito po natin makikita at malalaman kung sino yung kapwa natin na nagmamalasakit sa atin. Ano? And that's the end of the story. Tayo po'y manalangin. Lord, we are so grateful sa umagang ito. Kami po ay iyong dinala sa iyo pong kabahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay magpupuri, sasamba sa iyo. At sa oras na ito, makikinig po kami ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay iyong samahan at gabayan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at higit sa lahat, Lord, mangusap po kayo sa aming mga puso sa oras na ito. At ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na pupukaw sa aming pong damdamin. At sa bawat salita na aming pong maririnig, ito po, O Diyos, ay magkaroon po nawa ng malaking impact sa aming pong buhay. At ito ang aming isa sa buhay sa pang-araw-araw. Tulungan mo po kami, samahan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. So the good servant and the great supper. Alamin po natin bakit kaya naging good servant. Yung binasa po natin talata kanina, patungkol po sa isang servant na naglilingkod sa kanyang master. At yung konteksto po nito, mga kapatid, ay isa pong parable ni Jesus. Noong siya po ay kumakain doon po sa bahay ng isang Pariseo. Ito po mga Pariseo na ito ay naghihintay lamang sila na magsalita si Jesus na mga hindi nila magugustuhan para siya po ay kanilang sirain o siraan. At doon po, habang siya ay kumakain, nagtuturo po siya ng mga talinghaga. At isa na po dito, ay yun pong malaking handaan na kanya pong ikinikwento at itinuturo doon sa mga taong nakasama niya, doon sa salo-salo. At sa talinghaga po na ito, ay makikita po natin yung isang karaniwang tanong. Okay? Ano ang ibig sabihin ng dakilang hapunan? O dakil o yung malaking handaan? And based doon sa binasa natin kanina, sino ang una, pangalawa, at pangatlo na grupo na kung saan ay imbitado?
Now, church, ang ating pong pagtutuunan ngayon ay yung isang alipin na hindi pinapansin ng mga taong inaanyayahan niya sa isang malaking handaan. At kung bakit siya tinawag na mabuting lingkod. Ang sabi po ng Luke chapter 14 verse 17, at the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready." So, sinugo ngayon ng Panginoon ang kanyang servant na pumunta na doon sa mga taong imbitado. Okay? Imbitado na. Dahil naka-ready na yung pagkain na kanila pong pagsaluhan. At makikita po natin dito sa talatang ito, no? The servant is a messenger for his master. And being a servant, ay ito po ay isang pribilehiyo. Okay? Isa po itong pribilehiyo. Naalala po ninyo yung Pinoy na napabalita na nagtrabaho po OFW sa Saudi at siya po ay naging cook ng hari. Naalala po ninyo? Doon po sa mga kaedad ko o yung mga nakakalamang-lamang ng konti. Sino yun ba? Ano? May isa pong cook na kung saan po ay nag-serve siya sa isang hari doon po sa Middle East. At marami pong mga tao na namangha sa kanya. Okay? At mga taong talagang yung sinasabing mapapasana all ka na lang. Bakit? Kasi being a servant, it is a privilege. Privilehiyo po yan. Bakit? Pili-pili lamang yung taong makapag-serve, no, sa isang hari. Okay? Kaya po yan ay isang privilehiyo. The same thing with us as Christians. We are also privileged, no, na makapag-serve tayo sa Master natin, sa ating Panginoon. And we are also represent, no, our Master. Nire-representa natin yung ating pong Panginoon bilang servant niya. Paano po natin siya nire-represent? Tayo po bilang witness. Bilang witness, bilang saksi sa ating pong Panginoon na nabuhay na magmuli. So we are His witness. Ano po bang ibig sabihin ng witness? Sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses, or my witness in Jerusalem, and in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ano po bang ibig sabihin ng saksi? Ang saksi po, lalo na po sa yung mga haharap sa husgado, yun po sa laysay ng isang testigo o ng isang saksi, pagka nagtumugma doon sa mga ebidensya, yun po ang siyang maaaring gamitin para hatulan ang isang tao, para mabuo ang isang desisyon doon sa krimen, no, na nangyari. And as Christians, we are witness. Tayo po yung mga saksi ni Jesus. Tayo po ang siyang buhay na magpatotoo. At yung patotoo ng ating buhay, yung ebidensya ng ating buhay, ang siyang magpapatunay sa mga tao na nakapaligid sa atin kung sino tayo o kung tayo nga ay mga tagasunod ni Kristo. Naunawaan po natin, yan po ang mga saksi ni Jesus. Tayo po ay sumasaksi, nagpapatutuo kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay.
At ito po ang makikita sa bawat isa sa atin, sa buhay po natin. And we as ambassadors for Christ, mga ambassador tayo ni Kristo. 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So tayo po ay mga ambassador ni Kristo. Amen? Mga ambassador tayo ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Tayo pong mga mananampalataya kay Kristo ay kumakatawan at kumakatawan sa Diyos at nagdadala ng kanyang mensahe sa mundo. Bilang mga ambasador, tayo po mga Kristiyano ay tinawag upang mamuhay bilang mga kinatawan na makalangit na kaharian ng Diyos at magsusumamo sa iba na makipagkasundo sila sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Ang pagiging ambasador ay hindi po tungkulin lamang ng isang pastor o ng isang leader sa simbahan. Ang pagiging ambassador po ay isang panawagan para sa lahat ng mananampalataya na maging tagapagsalita ng Diyos sa kanilang komunidad. Amen? At tayo po ay mga ambassador para kay Kristo. And next, as lights for the light of the world. Tayo po ay mga ilaw na magliliwanag sa mundong ito. Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Mga ilaw para magsilbing liwanag sa mundo. Ito po ay isang tagubilin para sa ating mga mananampalataya na mamuhay ng walang kapintasan, dalisay bilang mga anak ng Diyos na nagniningning bilang mga ilaw ng sanlibutan. Kabilang dito yung pag-iwas po natin sa pagkikipagtalo. Lahat ng mga hindi magagandang gawain at pangyayari ay dapat natin itong iniiwasan. Sa halip, sinasabi po ng talata na ito na mamuhay tayo na may moral, integridad at katapatan upang maipakita ang katangian ng Diyos sa mga nakapaligid sa atin. Ito rin po ay isang panawagan sa bawat isa, sa bawat Kristiyano, na isagawa natin ang ating kaligtasan. Diba sabi ni Paul, work out your salvation. Work out. Isabuhay mo ang kaligtasan na taglay mo. Mamuhay ka na may integridad. Na mayroong maayos na pagkilos, karakter na makikita sa ating buong buhay bilang mananampalataya na maaari po nating ituro sa iba. So ito po, mga kapatid, ay isang mensahe sa bawat isa sa atin. Nasabi po ng talata natin pong binasa kanina, halika, ito pong salita na ito sapagkat ang lahat ng mga bagay ay handa na. Inaanyayahan tayo ng Diyos. Inaanyayahan din ng Diyos yung mga tao sa labas po ng ating tahanan, labas ng simbahan, upang sila po ay ating imbitahan, anyayahan. At makikita po natin dito sa talinghaga na
na ginamit ng ating Panginoong Hesus tungkol sa isang servant na ipinadala siya sa iba't ibang individual, sa iba't ibang tao. Bakit nga ba kailangang ipadala tayo ng Diyos para anyayahan ng ibang tao? Sapagkat ang tao po ay hindi ipinanganak ng sama-sama. Amen? Ang mga tao po ay may iba't ibang paniniwala. Katulad na lang ng November 1, may iba-iba tayong paniniwala. Tayo, hindi natin maunawaan yung mga ginagawa ng mga makamundo. Maging sila rin, hindi rin po nila naunawaan yung ginagawa natin. Kasi minsan sa mga Kristiyano ay hindi na natin masyadong usually sa mga Christians hindi yan pupunta pag eksaktong araw ng mga patay o piyesta ng patay. Minsan pumupunta tayo before or after. Hindi lamang po dahil sa ating paniniwala, kundi maaring sa pag-iwas na rin sa napakaraming tao. Hindi po ba? But, pinapanindigan po natin na hindi tayo nagsiselebrate sa araw ng mga patay. Ang sineselebrate natin ay araw ng mga buhay. Amen? Kasi yung ating mga mahal sa buhay na yumao na, sila po ay hinusgahan ng Panginoon. Yun ang ating pong paniniwala. At ang isang tao, ang isang kaluluwa, mapupunta lamang siya sa heaven kapag tinanggap niya si Kristo sa buhay niya bilang Panginoon at personal niyang tagapagligtas. Yun ang ating paniniwala. So sa halip na magdiwang tayo ng patay, sa araw ng patay, nagdiriwang po tayo. Bakit? Dahil alam natin na ang ating pong mga mahal sa buhay na yumao na, sila po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa araw po ng patay, dinadasalan ng mga patay. Nagbabayad sa mga church leaders para ipagdasal yung mga kaluluwa para mapunta doon sa langit. But the reality is, dahil patay na nga sila, hinusgahan na sila ng Diyos. Kahit ano po ang luhod natin sa harap ng Diyos. Lord, dalhin mo ang aking mahal sa buhay dyan sa langit. Wala ka nang magagawa. Pero ikaw bilang isang Kristiyano, dahil alam mo na ang iyong mahal sa buhay ay ligtas na, kapiling na ni Lord, hindi ka na dapat magdasal, hindi ka na dapat mag-alala, hindi ka na dapat malungkot. Kaya sa atin po, it is a celebration. Amen po ba? So ganun po. Maliban po sa mga tao ay pinanganak na hindi sama-sama, iba-iba rin po yung ating pananaw, iba-iba yung ating pananampalataya, paniniwala. But, kailangan pa rin nating abutin ang mga taong ito isa-isa. At iyan po ang nakaatang sa ating pong mga balikat na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Katulad po ng responsibilidad na iniatang ng isang master sa kanyang alipin. Yun pong pinadala sa mga nakakaalam ng piyesta o ng handaan na kung saan sila po ay imbitado na. Pupuntahan niya na lang. Pupuntahan niya na lang na sasabihin, Juan, nakahanda na yung pagkain doon sa bahay ng aking amo. Pedro, ready na yung piyesta, yung masasarap na pagkain. At marahil po itong mga taong inimbitahan na doon sa isang malaking handaan, ito po ay kumakatawan sa mga taong relihiyoso. Sa mga taong relihiyoso. At yung kanyang masayang paanyaya, sabi ng alipin na ito, halina po kayo, pumunta na tayo doon sa bahay ng aking amo, kakain na po tayo, naka-ready na po ang mga masasarap na pagkain. Sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 18,
Halin kayo at kayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. And Isaiah 55 verse 1, sabi ni Yahweh, narito ang tubig, kayong mga nauuhaw, mga walang salapi ay lumapit din dito. So ano po ang sinasabi ng talatang ito? Ito po ay isang paanyaya sa lahat ng tao, hindi lamang po sa ilan, hindi lamang po sa mga taong banal, hindi lamang po sa mga taong nasa simbahan na, kundi ang paanyaya na ito ay para po sa lahat ng tao, makasalanan man, gaano man kalaki, kalawak ang kasalanan nila, they are all invited. At iyon ang nais ng Diyos na makita niya sa kanyang presensya. Nais ng Panginoon na makita niya yung mga tao ito. Kahit gaano man kalaki yung kanilang kasalanan, ang Diyos po natin ay hindi nagtatangi. Amen? Hindi siya nagtatangi. Lahat po ay welcome para sa Kanya. So makikita po natin dito mga kapatid, pumunta ang alipin na ito at inimbitahan niya yung mga taong invited. But, ano po ang kanilang response doon po sa invitation? But they all alike began to make excuses. The first said, I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Yung unang pong imbitado ay sinasabi niya, nakabili ako ng isang lupain. At kailangan kong puntahan iyon at tignan. Kaya pasensya na, hindi ako makakapunta. And another said, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me. Ikalawang rason ng inimbitahan, sabi niya, nakapili ako ng 4 na baris ng baka at gusto ko silang subukin. Kaya pasensya na, hindi ako makakapunta. And then the third one, sabi niya, I just got married. Bagong kasal lang ako. Kaya mo naman po ng anong tawag no, pagkatapos ng kasal? Seremonya, honeymoon. Hayaan mo naman muna mag-honeymoon kami ng misis ko. Kaya pasensya ka na. Hindi kami makakasama sa iyo. Hindi kami makakapunta doon sa invitasyon. And the servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry. Natural. Ano kaya ang mararamdaman noong naghanda? Tapos wala palang pumunta doon sa mga inimbitahan. Masaya kaya yon? Hindi. Kasi naghanda siya para talaga sa mga bisita. Hindi siya naghanda na. Naku, baka pag pumunta itong mga inimbitahan ko, maubos yung pagkain ko. Hindi po ganon. Kasi minsan, di ba, pagka nag-i-invite tayo, hindi natin na parang pagka nakikita natin ang dami na pumupunta na, kasi kaya yung pagkain natin. Kasi kaya yung mga handa natin. Tama lang yung handa natin sa ganitong pila ng tao. But definitely, ito pong may-ari ng bahay na naghanda ay talagang malaking salo-salo. Ibig sabihin talagang hindi lamang po yung mga inimbitahan, inaasahan niya, na pupunta. Talagang malaking handaan ito. And everybody's welcome. So sabi dito, then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind in the lane.
Sabi po na may-ari ng bahay doon sa kanyang servant, sige, lumabas ka. Pumunta ka doon sa mga kanto, sa mga iba-ibang kalye. Imbitahan mo yung mga pilay, lumpo, bulag, at papuntahin mo sila rito. Mga kapatid, ano kaya ang pakiramdam ng isang alipin na tinanggihan? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, inutusan na mag-invite, tapos walang pupunta, mag-invite ka pa ba? Ayoko nga. Bakit? Inibitahan ka na nga eh. Tapos ayaw mo, hindi ka pa pumunta. Take out ko na lang yung boss. Pwede wala lang sabi, no? Pwede mo bang i-take out na lang yun? Aray. Tinanggihan ng lahat ang paanyaya ng servant na ito. Kung yung master niya, yung may-ari ng bahay ay nagalit, natural, ito pong servant ay malungkot. At katulad ng pakiramdam ninyo kapag kayo ay na-reject, napakasakit. Kuya Ed. Napakahirap sa kalooban. Yan talaga mabaste. Ibig sabihin, itong servant na ito hindi siya naging successful doon sa ginawa niya, na paanyaya. At para sa kanya, ito po ay isang disappointment. Nakakapanghina ng loob. Nakakawala ng gana. At church, tandaan mo, hindi hiniling ng Diyos na maging matagumpay tayo. Ang hinihiling ng Diyos, maging tapat tayo. Amen? Sabihin mo nga sa kapatid, katabi mo, kapatid, nais ng Diyos, maging tapat ka sa huwag kang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob. Kung ilang beses kang nire-reject, mag-invite ka pa ng mas marami. That's true. Hindi naghahanap si Lord ng accomplishment sa atin. Ang hinihiling ni Lord sa atin, maging tapat tayo sa kabila ng maraming rejections na atin pong kinakaharap. Now, ano po ang reaction ng servant na ito mula doon sa mga rejections? What the servant did about being rejected. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa kanyang Panginoon ang mga nangyari. Church, kung tayo po ang nasa kalagayan noong alipin na yun, ay pwede nating sabihin kay Jesus ang ating mga disappointments. Amen? Pumunta kay Jesus. Sabi nga sa kanta kanina, I will run to you. Tumakbo tayo patungo kay Jesus. Pero huwag nating tampuhan ang ating responsibilidad, ang ating tungkulin. Amen po ba? Amen.
tumakbo tayo patungo kay Jesus at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kung yung asawa mo matagal ka nang tinatanggihan, hindi mo madala na rito sa church, magdasal ka lang ng magdasal, darating yung araw, ang asawa mo, makakasama mo yan sa Panginoon. Sa paglilingkod. Amen po ba? Kung yung anak mo ay hindi po kasama sa iyong sa simbahan, ipagdasal mo siya, ipag-pray mo siya. Darating din ang panahon, makakasama mo siya. Amen po ba? Gawin natin takbuhan si Lord sa lahat ng disappointments natin. Huwag kang susuko. Ang lagi nga namin usapang mga pastor pagka meron kami mga nag-uusap kami sa mga disappointments sa buhay, sa ministry. Huwag kang susuko. Ano sabi ni may araw din yan. May araw din yan. And that's true. Maaaring ngayon, hindi mo siya madala. Kasi hindi pa yan araw, hindi niya pa oras. May takdang panahon para doon. Amen? So, gawin natin takbuhan si Jesus. Sabihin natin sa Kanya lahat ng mga disappointments natin. And then, makikita po natin bakit mabuti itong servant na ito. Dahil sa kanyang pagsunod sa mga utos sa kanya ng kanyang Panginoon. The servant's obedience to orders. Luke chapter 14, verse 21 to 22. The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame." And sabi po ng servant na ito, "Sir, what you ordered has been done, but there is still room." Makikita po natin dito, nasa kanyang ikalawang misyon, ang pangunahing salita na kanyang narinig ay sabi ng master na ito sa kanya, "Go! Go! Go to those who think themselves unworthy to come." Pumunta ka doon sa mga tao na kung saan ay iniisip nila sa kanilang sarili na hindi sila karapat-dapat na pumunta. Pumunta ka doon sa mga tao, sa mga dukha, sa mga mahihirap, mga baldado, mga pingkaw, mga bulag, pilay, lumpo. Sila yung puntahan mo. Mga kapatid, kung hindi po natin maipapanalo kay Kristo ang mayayaman, may matataas na posisyon, hayaan natin ipanalo ang mga mahihirap at walang kakayanan sa buhay. Dalhin natin sila kay Jesus. Amen? Dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Anyayahan natin silang lahat. Sabi po ng Hebrews chapter 7 verse 25, "Therefore, He is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them." Anyayahan natin ang mga tao ito na walang kakayanan sa kanilang sarili. Yung mga tao iniisip nila, hindi sila karapat-dapat sa presensya at sa pagmamahal ng Diyos. Ituro namin sa kanila si Kristo. Dahil si Kristo po ay ililigtas niya yung mga taong lumalapit sa Kanya, nagpapakumbaba at isinusuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon.
Kaya makita po natin dito mga kapatid na natupad yung misyon ng alipin. The servant's mission accomplished. Sabi niya, Sir, the servant said, what you ordered has been done, but there is still room. Nagawa ko na po, Panginoon, ang iyong pinagkagawa sa amin. Pero marami pa rin bakante. Marami pa rin bakante. Mga kapatid, the challenge is, gusto ko bang maging kabahagi sa paghihikayat ng Diyos para mapuno yung mga bakante na yan? Salamat sa isang nag-amen. Pabulong pa. Nakahanda ka ba magpagamit kay Lord? Lakas na. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hindi ko lang siguro naiintindihan yung una kong sinabi. Kaya pinaiksi ko na lang. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Amen? So, dito po tayo magtatapos. Mission accomplished means it's time for what? For another mission. Hindi porque nagawa mo na, yung dapat mong gawin ay tapos na. May panibago kang gagawin. Amen? May panibago kang gagawin. At katulad po ng challenge ng master sa kanyang servant, lumabas ka. Lumabas ka, pumunta ka sa ibang mga kalye, kalsada. Lumabas ka sa community. Dahil marami pang mga tao hindi nakakaalam at nakakaunawa sa napakalaking handaan o inihanda ng Panginoong Diyos para sa ating lahat. Amen po ba? Ang ating pong misyon ay isang panghabang buhay na responsibilidad. Kaya, kung tayo man ay inaanyayahan ng Diyos, don't reject the Lord's invitation. Amen? Don't reject the Lord's invitation. And lastly, sabi po ng Luke chapter 14, verse 24, I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet. Ang blessing ng Panginoon ay overflowing. Amen. Mararanasan nito ng mga taong nakahanda na pumunta sa kanyang paanyaya at tumugon sa tawag ng ating Panginoon. Therefore, if you want to be blessed, if you want to experience the overflowing blessings of God, then do not reject God's invitation. Amen? Amen. The Lord bless us all.